Breaking news mga kababayan, Israel at Estados Unidos pinagtulungang atakihin ang Iran. Hindi na nakakatuwa, yan ang naging huling reaksyon ni Pangulong Donald Trump sa kakatapos pa lang na ikalawang rounds ng usapan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos kahapon sa Geneva, Switzerland. Ayon kay Pangulong Trump, hindi pa rin niya nadidinig ang mga salitang gusto niyang marinig sa Iran, at yan ay ang mga katagang hindi kami kailanman magkakaroon ng nuclear weapon. Bagaman sinasabi ng Iran na may mga progresong nagaganap sa usapang ito, dismayadong umalis sa Geneva ang mga delegado ng Amerika dahil sa kawalan pa rin ng linaw sa usapan. How are the talks going to move on? Are the progress? No, I'm not. I'm not happy with the fact that they're not willing to give us what we have to have. So I'm not thrilled with that. We'll see what happens. We're talking later. We'll have some additional talk today. But no, I'm not happy with the way they're going. Malaking tanong ngayon ng buong mundo. Handa na ba si Pangulong Trump para pindutin ang buton para pakawalan ang mga missiles laban sa Iran? Napakalaki na ng puwersang nakabantay sa paligid ng Iran at naghihintay na lang sa signal ng Pangulo. Matatandaan na naroon na ang dalawa sa pinakamalalaking mga aircraft carriers ng US, ang Abraham Lincoln at Gerald Ford, kasama ang daan-daang mga fighter jets at drones, mga barkong pandigma, submarines at libu-libong mga sundalong Amerikano. Sa posisyon ng Gerald Ford, tila nakatoka ito para protektahan ang Israel at ang mga base ng Amerika sa rehiyon, habang ang Abraham Lincoln ay nasa posisyon para magdulot ng matitinding dagok sa Iran. Inactivate na din ng Pentagon ang kauna-unahang kamikaze drone unit nito o mas kilala bilang Task Force Scorpion sa kanlurang Asya. Tulad ng USS Gerald Ford, nakahanda at operational na rin ang unit na ito sakaling magputos si Trump ng pag-atake laban sa Iran. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki naman ng Iran na mayroon silang 1,500 missiles sa stockpile, 200 launchers at libu-libong mga drones. Ayon pa sa isang mataas na opisyal ng IRGC, ang mga armadong puwersa ng Islamic Republic of Iran sa pamamagitan ng kanilang kakayanang dumipensa at umatake at sa suporta ng mga mamamayang Iranian ay nakamonitor sa lahat ng galaw ng US Army at ng Zionist regime sa rehiyon. Ang presensya ng US military sa West Asia ay isang uri ng psychological warfare, pananakot at pang-aapi. Kung ang mga opisyal ng US ay talagang matatalino at rasyonal at talagang nauunawaan ang totoong kakayahang militar ng Iran, iiwasan nila ang usapin ng digmaan. Masisira ang mga sundalo at kagamitan ng US at lahat ng resources at interes ng US sa rehiyon ay kayang patamaan ng Iran. Napatunayan na namin na hindi kami ang nagsimula ng digmaan, pero hindi kami natatakot sa digmaan at ipagtatanggol namin ang bansa at ang interes ng bansa ng may buong lakas. pero ang totoo, wala pa rin itong binatbat sa puwersa ng Amerika. Bunsod ng tumitinding pagkadismaya ni Pangulong Trump dahil sa delay na ginagawa ng Iran, nag-issue na ang China ng travel advisory sa lahat ng mga Chino sa Iran at sinabihan silang umalis na sa Iran sa lalong madaling panahon. Ang China ay kabilang na ngayon sa mahabang listahan ng mga bansa sa mundo na nagpayo sa kanilang mga kababayan na umalis na sa Iran dahil sa mapanganib na sitwasyon doon ngayon. Alright, the latest that we are tracking at this point, China has now urged its citizens to evacuate Iran. In fact, the state media announced that all Chinese citizens should avoid traveling to Iran right now amid the escalating tensions between Tehran and Washington. And all Chinese citizens presently in Iran were asked to evacuate as soon as possible. That's the latest just coming in amid the tensions in West Asia. Noong nakaraang Lunes, nag-issue na ang US ng ganito ding advisory sa mga Amerikano sa Beirut, Lebanon. Sinundan ito ng iba pang bansa gaya ng UK at India. Nauna na ring naglabas ng advisory ang Australia, Poland, Finland, Sweden, Singapore at ang Pilipinas.
Kahapon, February 27, nag-issue na din ang US ng advice sa mga non-emergency personnel at ang kanilang mga pamilya para lisanin din pansamantala ang Israel dahil sa nakaambang panganib. Inaasahan na maglalabas din ng abiso para pagbawalan o higpitan ang paglalakbay ng mga Amerikano sa ilang bahagi ng Israel kabilang na sa Jerusalem at sa West Bank. Ayon sa pamahalaan, kailangang samantalahin ng mga mamamayan ang pagkakataon habang may available flight pa. Nauna na rito, pinayuhan na rin ng Britanya ang kanilang mga embassy staff sa Iran na umalis na sa bansa sa lalong madaling panahon. Samantala sa Iraq, dumagsa na ang makapal na bilang ng mga Amerikano para bumiyahe palabas ng bansa. Malaking bilang na rin ng mga American personnel ang nagsialis na sa base militar sa Qatar. Ayon sa report, wala na sa 100 personnel ang natitira na lang ngayon sa nasabing base. Naniniwala ang Israel na hindi na question ngayon kung aatake ba ang US o hindi, kundi kung ano ang mauunang target nito. Pero sa kabila ng pagkadismaya sa ipinapakita ng Iran, sinabi ni Pangulong Trump na hindi naman daw siya nagmamadali. Sa katunayan ay naghihintay pa rin siya sa magiging resulta ng mga susunod na usapan. Ayon sa kanya, ayaw niya sanang atakihin ang Iran, pero may mga pagkakataon na kailangan talagang gawin ito. Maganda sana kung magagawa natin ito nang hindi na kailangan ng ganon. Pero minsan kailangan talaga. Kung titingnan mo, nasa atin ang pinakamalakas na militar sa mundo. Walang kahit ano ang makakalapit dito. Mas gusto ko sanang huwag gamitin ito. Pero may mga pagkakataon na kailangan talaga. At tunay na punong-puno nga ng sorpresa ang Pangulo ng Amerika dahil habang ginagawa ang report na ito, biglang pumutok ang balita na binomba na ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel ang bansang Iran. Breaking news from the Middle East. Israel has launched preemptive airstrikes against the Islamic Republic of Iran, going after a variety of positions inside the country. Israel's Defense Minister Israel Katz declaring a special state of emergency across the country. Dumating na nga ang kinatatakutan ng marami. Opisyal nang nagsimula ang panibagong gera sa gitnang silangan. Kasunod ng pag-atake ng Israel, pinatunog ang mga air raid sirens sa Tel Aviv at sa iba pang mga pangunahing lungsod sa Israel bilang babala sa mga sibilyan na manatili na sa loob ng mga bomb shelters at sa mga protektadong lugar. Asahan na umano ang pagbawi ng Iran. Kung matatandaan, ibinalita namin sa inyo kahapon na may plano ang US na utusan ang Israel na unang umatake sa Iran para mahikayat ang pagganti nito. At ngayon, nangyari na nga ang planong iyon. Isinara na ang airspace ng Israel para wala nang makadaang civilian flights. Kanselado na rin ang lahat ng mga aktibidad sa paaralan. Bawal na ang mga pagtitipon at sarado na rin ang lahat ng mga kumpanya maliban sa mga essential sectors. Sa pool sa pag-atake ng Israel ang ilang mga gusali sa lungsod ng Tehran. Ayon sa Iranian state media, 3 pagsabog ang umalingaw-ngaw sa downtown at may ilang mga missiles ang tumama sa Republic area. Naganap ang pag-atake bandang alas 10 ng umaga, oras sa Iran. Yan ay 2:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Noong una, inakala na ang Israel lang ang nagsagawa ng pag-atake, pero lumutang sa mga balita na may partisipasyon din pala ang Estados Unidos. Matapos ang pag-atake, agad na umere si Pangulong Donald Trump para ibigay ang kanyang komento sa nangyari. Sila ang naisabi na gusto nilang buuin muli ang kanilang nuclear program at ipagpatuloy ang pag-develop ng mga long-range missile na posibleng maging banta sa ating mabubuting kaibigan at kaalyado sa Europa, sa ating mga tropa na nakaistasyon sa ibang bansa at posible ding umabot sa Amerika sa lalong madaling panahon. Isipin ninyo kung gaano katapang at kapangahas ng rehimeng ito kung sakaling magkaroon sila ng tunay na armas nuklear para ipadala ang kanilang mensahe. Dahil dito, nagsagawa ang militar ng Estados Unidos ng malawak at patuloy na operasyon para pigilan ang napakasama at radikal na diktadurang ito na pagbantaan ang Amerika at ang ating pambansang seguridad. Wawasakin namin ang kanilang missile at dudurugin ang kanilang missile industry hanggang sa tuluyang mawala ito. Buburahin namin ito ng husto.
sisiguraduhin naming hindi na makakapagsimula pa ng kaguluhan sa rehiyon o sa mundo ang kanilang mga teroristang proxy at hindi na nila magagawang lusubin ang ating puwersa o makakagamit pa ng mga EID o roadside bombs na siyang sumusugat at pumapatay sa libu-libong tao, pati mga Amerikano. At sisiguraduhin naming hindi makakakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Napakasimple ng mensahe, hinding-hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear. Malapit nang matutunan ng rehimeng ito na walang sino man ang dapat humamon sa lakas at kapangyarihan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Itinayo at muling itinatag ko ang ating militar sa aking unang administrasyon at walang hukbong militar sa mundo ang maikukumpara sa kapangyarihan, lakas at sopistikasyon nito. Ginawa ng aking administrasyon ang lahat ng posibleng paraan para mabawasan ang panganib sa mga US personnel sa rehiyon. Hindi ko ito sinasabi ng basta-basta, pero gusto ng rehimen sa Iran na pumatay. Posibleng may mga matatapang na Amerikanong bayaning masawi at posible tayong magkaroon ng mga casualty. Karaniwan naman itong nangyayari sa mga digmaan. Pero hindi namin ito ginagawa para sa kasalukuyan lang. Ginagawa namin ito para sa kinabukasan. At marangal ang misyong ito. Ipinapanalangin namin ang bawat miyembro ng sandatahang lakas habang isinasapanganib nila ang kanilang buhay para matiyak na ang mga Amerikano at ang ating mga anak ay hindi kailanman mababantaan ng isang Iran na may sandatang nuklear. Hinihiling namin sa Diyos na protektahan ang lahat ng ating mga bayani na nasa panganib at nagtitiwala kami na sa kanyang tulong magtatagumpay ang mga kalalakihan at kababaihan ng ating sandatahang lakas. Sila ang pinakamahusay sa buong mundo at sila ay magtatagumpay. Sa mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard, sa sandatahang lakas ninyo at sa buong kapulisan ninyo, sinasabi ko ngayong gabi, ibaba na ninyo ang inyong mga armas at bibigyan kayo ng ganap na immunity. Kung hindi, haharap kayo sa tiyak na kamatayan. Kaya ibaba na ninyo ang inyong armas. Makikitungo kami ng patas at may buong immunity o haharap kayo sa tiyak na kamatayan. At sa dakila at matayog na mamamayan ng Iran, sinasabi ko ngayong gabi, ang oras ng inyong kalayaan ay narito na. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Huwag kayong lumabas. Napakapanganib sa labas. Uulan ng mga bomba sa iba't ibang lugar. Kapag natapos kami, bawiin ninyo ang inyong pamahalaan. Sa inyo yan. Marahil ito na ang inyong nag-iisang pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon. Sa loob ng maraming taon, humingi kayo ng tulong sa Amerika pero wala kayong natanggap. Walang pangulong handang gawin ang gagawin ko ngayong gabi. Ngayon, mayroon na kayong pangulo na magbibigay ng inyong hinihingi. Tingnan natin kung paano kayo tutugon. Sinusuportahan kayo ng Amerika sa pamamagitan ng napakalakas at mapaminsalang puwersa. Ngayon ang panahon para angkinin ninyo ang inyong kapalaran at palayain ang masagana at maluwalhating kinabukasan na abot kamay na ninyo. Ito na ang sandali ng pagkilos, huwag na ninyong palampasin pa. Pagpalain nawa ng Diyos ang matatapang na kalalakihan at kababaihan ng sandatahang lakas ng Amerika. Pagpalain nawa ng Diyos ang Estados Unidos ng Amerika. Pagpalain nawa kayong lahat. Maraming salamat. Kasabay nito ay nanawagan din ang ipinatapong prinsipe ng Iran na si Reza Pahlavi na ngayon ay nakabase sa Estados Unidos. Sa isang video message, hinimok ng prinsipe ang mga Iranians na maghanda at muling lumabas sa mga lansangan. Nanawagan din siya sa mga puwersang pangseguridad ng Iran na kumalas na sa kasalukuyang pamunuan at iginiit ang isang matatag at ligtas na transition ng kapangyarihan sa bansa. Nagbabala din siya na lulubog na kasama ng kataas-taasang leader na si Ali Khamenei ang sambayan ng Iranian kung magpapatuloy ang sitwasyon. Inilarawan niya ang aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran bilang isang humanitarian intervention. Ang kanyang mga sinabi ay umalingaw-ngaw din sa panawagan ni US President Donald Trump
na ang mga Iranian mismo ang dapat na umagaw sa kanilang pamahalaan. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.